Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba napaka-espesyal nitong si Hashirama Senju kumpara nga sa ibang miyembro ng Senju clan o kahit sa ibang mga ninja. Pag-uusapan din natin dito kung magkakaroon nga ba itong si Naruto ng wood release. Hindi lang pagiging Hokage ang patunay na si Hashirama ay ang pinakamalakas na ninja sa kanyang generation. Bukod dyan, bago nga siya maging Hokage, ang angkan niya at ang angkan ng Uchiha ay nagkaisa, kung saan ito ay dahil sa kanila ni Uchiha Madara. Naipit man silang dalawa sa gulo ng kanilang mga angkan, o sabihin na natin na minsan nang ang naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan ni Madara ang digmaan ng kanilang angkan, hindi pa rin sila nagpatinag dito dahil itinuloy pa rin nila ang kanilang mga pangarap. Kung saan ang pangarap na ito ay ang bumuo ng nayon na tahimik, nagkakaisa at walang kaguluhan. So dahil dyan ay nabuo ang Konoha. Ang Konoha ng pinanggagalingan ng halos lahat ng pinakamalalakas na ninja at pinakamalalakas na angkan. At mula noon, ang nayon na ito ay patuloy pa rin niyang ipinagtatanggol kahit na ito ay laban din kay Madara. At kahit na namatay na siya or na-reincarnate, ay still ipinagtatanggol pa rin niya ito or kasama pa rin siya sa nagtatanggol sa Konoha. Kung saan ito ay nangyari during 4th Great Ninja War. Bukod nga sa siya ay pinakamalakas na shinobi sa kanyang era, si Hashirama din ay ang tinaguriang God of Shinobi, kung saan pati si Madara ay umamin na talagang malakas itong si Hashirama. Ito pa nagawa na nga ni Hashirama na talunin at makuha ang 8 sa 9 na tail beast. Kung hindi ako nagkakamali take note, mag-isa lang niya itong ginawa. Kung saan ang ibang tail beast ay ibinenta niya sa ibang village, katulad na lamang ng Gyuki at ng Matatabi na ibinenta niya sa Kumogakure sa naganap na 5 Kage Summit. So kung tinatanong po ninyo or kung nagtataka po kayo kung sa papaanong paraan kaya nakuha yung tail beast, kasi diba tail beast yan hindi biro ang lakas ng mga yan. Nagawa nga ito ni Hashirama Senju dahil sa siya ay gumamit ng technique na tinatawag na Hokage style 60-year-old technique, Kokuan entering society with bliss bringing hands. O diba kahaba? So ano nga ba ang nagagawa ng technique na ito? Ni-utilize nito ang power ng wood release upang sapilitan nitong masuppress ang chakra ng tail beast before o during ng transformation ng Jinchuriki, or pwede rin na kahit direct ito sa mismong tail beast. Kung saan gamit ito, si Hashirama ay nagpo-produce ng seed or zakanji sa palm nito. At kapag nadampi ito sa Jinchuriki or sa tail beast, dito na nga niya masusuppress yung chakra nila. Ang technique na ito ay ginamit rin ni Yamato noong si Naruto ay nasa 4-tailed form na. Dito kinailangan ni Naruto na maposes sa kwintas ni Hashirama upang nga ma-aid sa suppress ng 9-tailed chakra. So ito na nga, marami sa atin ang nakakapansin at nagsasabi na napaka-espesyal nga nitong si Hashirama Senju. I mean, parang napaka-worth it niya. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ang napaka-espesyal niya. Dahil nga, bukod sa may mga nagagawa nga siya na hindi kayang gawin ng iba, ang kanyang DNA ay espesyal. Kung saan ito ang ginamit ng ilang ninja upang sila ay makagamit ng wood release, katulad na lamang ni Yamato, Madara, Obito at ni Danzo. Kung saan sila ay mayroong Hashirama cell na siyang dahilan ng paggagamit o siyang dahilan kung bakit sila nakakagamit nito. Pero kung tinatanong nyo about kay Muwegi, still wala pa rin po akong ibang nare-research or theory about nga sa kung papaano nga siya nagkaroon ng wood release. Still, ang teorya pa rin pong alam ko ay yung teorya pa rin po na sinabi ko po sa inyo sa dati ko pong video, na maaring isa siya sa batang pinag-eksperimentohan katulad nga ni Yamato. At hanggang sa ngayon po, ang pagkakaroon nga ni Muwegi ng wood release ay still questionable pa rin. Pero kung pagbabasehan ang manga, solved na to, kasi ayon sa manga ang pagkakaroon ng wood release
ay dapat may kakayahan ka na pagsamahin ang water release at earth release or combination ng earth at saka water release, which is ang mga nature type na ito ay taglay nga ni Muwegi. So dahil dito, maaaring katulad ni Hashirama ay may kakayahan din itong si Muwegi na gamitin at pagsamahin ang mga ito. Additional nga sa nagagawa nga ng cell ni Hashirama bukod nga sa wood release, ang cell ni Hashirama ay meron din kakayahang mag-regenerate. Ito rin ay may kakayahang magpagaling at yung tinatawag nga na life force. Dahil sa powerful healing nito, kaya nagkaroon ng strong life force at regeneration ito. Ito ang naging dahilan kung bakit nga ba nakakapag-produce sila ng maraming white zetsu, at ito rin ang dahilan kung bakit sila nakakapag-replace ng body parts. At kung matatandaan din, ang Hashirama cell din ang ginamit nga ni Danzo upang ang matagal niyang magamit ang Sharingan na naka-implant sa kanyang braso. Ito guys, maisingit ko lang sa topic kung kaya ba or may chance ba si Naruto na makagamit ng wood release. Depende, kasi kung susundin talaga ang sinabi sa manga, makakagamit ng wood release itong si Naruto kung magagawa nga niyang pagsamahin ang earth at water release, since ang dalawang ito naman ay meron naman siya, kung saan ang earth release ay nakita nga natin na ginamit niya sa chapter 16 ng Boruto. At dahil naman sa chakra ng Isobu, si Naruto ay nagkaroon din naman ng water release, kaya naman pag nagawa nga ni Naruto na pagsamahin ang dalawang ito, siya ay makakagamit ng wood release. Hindi rin ito magiging mahirap sa kanya since siya naman ay mayroong large amount of chakra. At kung sa filler naman, take note, si Naruto din ay mayroong Hashirama cell sa artificial hand niya. Pero ang lahat ng ito ay depende kasi 'di ba, yung pagkakaroon niya ng wood release at yung pagkakaroon niya ng Hashirama cell ay dahil nga sa artificial hand niya. Pero kung titignan yung profile ni Naruto, makikita doon na nagtataglay siya ng earth at water release. So meaning kung gugustuhin ni Naruto na magkaroon ng wood style, magagawa din niya ito. Since lahat naman na ng requirement ay meron naman na siya, malay nyo pag nangyari ito, makakagamit na si Naruto ng iba't ibang wood release katulad na lamang ng wood human technique o kaya yung sage art would release na through several thousand hands. Pero so far, sa pagkakaalam ko, si Hashirama pa lang at si Ashura ang meron nito. Pero since sa filler lang ito ipinakita, hindi pa ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero just in case nga na magawa ito ni Naruto, parang meron na din siyang Kurama. Ito pa, bukod nga dyan, special din si Hashirama dahil sa siya lang ang ninja na nakahuli ng 8 sa siyam na tail beast. Dahil ito kung hindi ako nagkakamali, base nga dun sa pagkakatanda ko, si Hashirama lamang ang nakagawa nito. Dahil ang mga ibang ninja ay hirap na hirap din na talunin ang mga tail beast na ito. O baka sabihin nyo si Naruto, syempre ibang usapan naman na yun kasi diba ginamitan ni Naruto si Kurama ng Tok no Jutsu. So yan nga ang dahilan kung bakit special si Hashirama at kung magkakaroon ba ng wood release si Naruto. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Mayroon bang special talaga kay Hashirama o sadyang gifted lamang siya dahil sa siya ay reincarnation ni Ashura? Or sa tingin nyo, magkakaroon ba ng wood release itong si Naruto? Feel free to comment po. I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!